Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli siyempre po ang inyong katambay. Para po magkomento po sa inyo, samahan niyo po ako mga kababayan, si Tambayang mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Talagang di po ba yung ginagawa po nilang political harassment, political motivated sa mga Duterte, lalo sa Vice President, di ba? Katulong po ang malalaking mainstream media yata natin, lalong-lalo po sa social media, mga trolls, mga attack dog po ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte dahil ginagawa rin po nila itong napakalaking panakipbutas sa issue po ng korupsyon sa ating bansa. Lalong-lalo po ang pumutok po na 2025 national budget na hindi bababa sa 6 trillion mahigit na binlangko po nila ang napakaraming pages blanco sa ginawa nilang BICAM. Yung kanilang BICAM committee report, halos lumabas po rito ay I think 100 I think napakalaki po hindi po bababa sa 200 something billion po yata mga kababayan yung dinagdag po nila rito, yung napakalaking pera po na talagang 241 billion po yata mga kababayan. Yung ginagawa po nila na yung blanco biglang nung pinamahan na po yung gaan ng Pangulo, di ba? Yung gaan na naging gago. Ngayon po, paano pa kaya mga katambay, ang inaasahan po nilang impeachment at kaso na dinala pa sa NBI, inimbestigahan ng NBI, dinala na sa DOJ para daw po sa pagsasampa ng kaso. Pero mismo sa Malacanang, isa pong sekretary po na batikan po na abogado, batikang politiko, at sa katunayan ay siya po ay napakabatang sekretary ng bansa. Napakabata po. Napakabata. Wala pa pong tatalo po rito sa kabataan mga tambay. Nasa Guinness Book of Record na po yata itong politiko na ito. Na siya na lang po yata ang natitirang politiko sa edad na mahigit 100. Mahigit 100 na po yata edad ito o 100 taon ay nagsisilbi pa rin mga katambay sa ating bansa. At siya na rin mismo ang nagsabi, mga kababayan, si Secretary Enrile ay hindi raw po pwedeng kasuhan ang Vice President pagdating po sa krimen o criminal case, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Iiyak po rito ang mga haters, mga tambay, at lalong-lalo na po ang gustong magpabagsak sa Vice President. Lalong-lalo naman po siyempre ang Makabayan Black, ang grupo po ng CPP, NPA-NDF, di ba? Napakarami, pati po kaparian at kamadrihan, iiyak po rito sa sinabi po ni Secretary Enrile, mga tambay. Pakinggan po natin. Hindi maaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa umano'y bantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, ito ay may seryosong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating senador, kung may tangkang pagpatay kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Yun po yung madalas natin sabihin di ba? Isang abogado po ang Vice President Sara Duterte, abogado po ang kanyang ama, abogado rin po ang kanyang asawa. Yun po, di ba? Hindi po pagbabanta yun, hindi po pinagbabantaan, di ba? Mismo si Secretary Enrile na po nagsabi, hindi po
kriminal. Walang pwede isampang kaso. Mababasura lang po kasi eh. Dahil nga po, unang nanganganib ang buhay ng Pangulo, ng Vice President, di ba? Siya mismo. Kaya nga sabi ni Secretary Enrile, mapapasama pa ang administrasyon, ang Pangulong Marcos, ang First Lady at si Martin Romualdez pag may nangyari pang masama sa Vice President. Kasi unang implikasyon, sila. Sila ang pagbibintangan ng taong bayan. Totoo po yun. Kasi mas unang nanganib kasi ang buhay ng Vice President. Kaya lang, nagtataka lang po tayo sa NBI. Yan po, yung mga abogado po yan. Yung nasa NBI, mga abogado po yan. At abogado rin po ang DOJ Secretary po na isa pong politiko na nasangkot po ang kanyang anak sa high-grade marijuana. Pero nakalaya na po, mga katambay, yung DOJ Secretary, ang kanyang junior. Di ba? Kaya po, dito po mga katambay, iiyak po. Mag-iiyakan po sa pahayag po ni Secretary Enrile ang mga talagang galit na galit po sa mga Duterte, lalo siyempre po ang Makabayang Black, di ba? Ang CPP, NP, NDF kasi pagka ang Duterte po ay naging Pangulo na naman, tuluyan na po silang mawawakasan. Lalo po yung may kaso po ng child abuse, convicted. Tuluyan na pong makukulong yon, mga kabayan. Kasi hindi lang po siya makulong kasi mukha po yatang may padrino, di umano. May padrino po yata. Kaya po, hindi po makulong, mga kabayan. Bakit kaya? Wala, kasi nga, sa bagong Pilipinas, palakasan yata uso dyan. Pagka mahina ka, at kalabang ka sa politika, ayan, mabilis kang iimbestigahan. Pagka ikaw kakampi, tulog ang kaso mo. Di ba? Kaya po, basag na naman po sa kahihiyan ang grupo po ng Bagong Pilipinas. Lalo po ang grupo ng institusyon ng Kamara na gustong-gusto na po nilang pakasuhan yan, mga bayan. Lalo yung mga congressman nakasama po sa pumirma na meron pong issue na 100 million to 150 million pataas ang isang pirma para lang po sa impeachment na ginawa nila sa Kongreso. Ngayon, ano pa kaya ang magiging ground nila? walang nilabag na kasalanan o pagkakasala o pagbanta sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at sa Speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President, mga kababayan. Batikang abogado, politiko, si Manong Johnny, at syempre po, siya po ay kaalyado ng Pangulong Marcos. Ano pa kaya ang masasabi pa po, mga katambay? Magugustuhan kaya na mga haters, na mga namumulitika sa Vice President kasi merong gustong maagang maging Vice President? Ano pa kaya ang magiging ground nila, mga tambay? Para sa sinasabi, kasama po kasi sa impeachment po nila yan. Yung pagbabanta raw po sa buhay ng Presidente, First Lady at ang tambaloslos, mga kababayan. Ngayon, wala na po. Ano na lang po natitira? Confidential fund na walang kakweta-kweta, basura rin. Kaya nga po, di ba, sa mga vlog natin, ano po sinasabi natin sa mga vlog natin? Puro basura. Dahil mababasura lang po. Sinayang lang po ang pera ng bayan sa mga ginagawa po nilang investigasyon. Ginagawa po nilang media mileage. Ang issue po ng Vice President, pera po ng taong bayan ang ginagastos dyan. Mga hearing, mga impeachment, mga daldal, yaw-yaw ng yaw-yaw sa social media, yaw-yaw ng yaw-yaw sa mainstream media. Sa bandang huli, basura. Basura. Kaya po lalabas po talaga ang katotohanan, mga kababayan. Dahil lumalabas na naman po talaga ang katotohanan kung sino po talaga ang dapat ma-impeach. Sino po ba dapat ang ma-impeach? Di ba? Sino po dapat ang makulong? Sino po ang dapat na kasuhan? Sa katunayan, may kaso na po ang speaker na tinatawag na tambaluslos.
dahil po sa ginawa po nila sa bicameral committee report. Yung ginawa nila mga Blanco, dinala na po yan sa usapin sa korte. Dahil po yan ay labag na labag sa batas. Ang ginawa po nila, isa po yung maituturing na malawakang korupsyon. Ayon po yan kay Atty. Topacio, mga kababayan. At yung ginagawa po nilang pagkokontrol, ayon sa Vice President, 2 tao ang kumukumpas dyan sa Kamara. Paano pa yung kumukumpas sa Senado? At paano pa yung kumukumpas sa Malacanang? Mga kababayan, lalabas po yan. Dahil ngayon po, lumalabas na po mga katotohanan. Dahil mahirap po talagang pagbintangan at tamnan ng mga gawa-gawang issue ang tunay o wala namang kasalanan. Napakahirap pagbintangan ng tao na walang kasalanan. Walang nilalabag na batas. Unang nanganganib ang buhay niya, yun ay isang hamon o sinasabing habilin. Naghabilin lang siya kung siya ay mamamatay. Kaya alam po ng mga abogado yan. Alam po. Kaya pinangunahan na po ni Secretary Manong Johnny na walang kriminal na po pwede o krimen na pwede isampa sa Vice President. Kaya mga kababayan, magpakatalino po tayo dahil panahon na po ng kampanyahan, panahon na po ng botohan, lahat po, halos lahat, lalo na ang mga pumirma po sa 19 Congress na mga representative congressman, i-shoot na po natin sa mga inidoro yan. Diretso na po sa mga inidoro. Mga kababayan ko sa inyong mga distrito, lalong-lalo na po ang party list na mga pumirma po dyan, mga kabayan. At ang grupo po ng Makabayan Black. Wag na po nating pabalikin po yung mga yan. Dahil wala pong maitutulong sa bansa natin yan. Puro corruption po ang nangyari po sa 3 taon sa ating bansa. Ayon na rin mismo yan sa dating Pangulo at kay Atty. Vic Rodriguez. Isang damukal na korupsyon, lalong-lalo na sa ginawa nila sa Bicol flood control. Mahigit 200 nating kababayan ang kinitil ang buhay na walang kalaban-laban dahil sa kanilang flood control. Mga kababayan, pati ang ating PhilHealth, kagintuan at napakarami pang issue, korupsyon. Kaya basura lahat ng ginagawa nilang pamumulitika sa Vice President. Hindi po sila magtatagumpay kasi hindi naman po totoo lahat ang binibintang nila. Kaya ang impeachment, basura. Basura. Magagawan lang po nila ng paraan yan, real talk. Kung maipapanalo po nila ang kanilang mga senador na basura. Mga basurang senador, mga dati na naglingkod ng mga basurang senador, pagka yan po ay napanalo, baka may chance silang ma-impeach pa ang Vice President kasi kontrolado po nila Senado Dahil puro kaalyado nila mananalo pero malabo sa sabaw ng posisyon na manalo sila. sa ginawa nila sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating kaperahan, manalo pa kaya sila? Pandaraya na lang po ang pwede nilang gawin. Huwag naman sana. Pandaraya na lang. Bantayan po natin ang COMELEC. Huwag po sanang magamit ang ating COMELEC sa dayaan. Huwag naman po sana. Magbantay po tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Napatunayan po, lumabas po ang tunay na hustisya, tunay na abogado. Usaping batas, abogado. Hindi katulad ng mga nag-aakusa. Karamihan ng mga nag-aakusa, puro laban pa sa gobyerno. Makakaliwang grupo pa. Karamihan na hindi pa abogado, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino po tayo sa pagboto. Kung bibigyan po tayo ng mga politiko ng pera, kunin po natin. At iboto po natin ang tamang politiko. Huwag sila. Muli po, paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.